pag-uusig kay ex-speaker Romualdez kaduda-duda dahil sa pag-dismiss ng ombudsman sa salaysay ng 18 Maleta Boys. I think it is designed to fail. As early as now, maaring hindi ganun kalakas yung kaso para nga magtuloy-tuloy ito at may makasuhan. Bilang kasagutan ko dyan, ang susi ho sa anumang uri ng pag-uusig ay ang kredibilidad ng Diskresyon ng isa pang ahensya tulad po ng ombudsman ay dapat na mag-ingat dahil ang integrity ng buong kaso nakasalalay sa simpleng logic po. Kapag ang pundasyon ng bahay mo ay bulok, guguho ang buong istruktura. Ganon lang yan po. Ganito ang mangyayari. Ganito ang nangyari sa ombudsman. Sinubukan nilang magtayo ng kaso laban po kay Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Kaya po mga kababayan, si Dante Maravillas. So pag-usapan natin itong mga witnesses na gustong gamitin ng ombudsman laban kay Martin Romualdez. Kasi sabi dito sa balita, kaduda-duda yung pag-uusig mga kababayan kay Martin Romualdez. Ito yung sabi ni Attorney Bukoy. Yan interview mga kababayan ng DCMM kay Attorney Bukoy. Pag-uusig kay ex-speaker Romualdez kaduda-duda dahil sa pag-dismiss ng ombudsman sa salaysay ng 18 Maleta Boys. I think it is designed to fail. Pakinggan muna natin yung sinabi ni Attorney Bukoy bago natin pag-usapan mga kababayan. Ginugulo lang yata, binibigyan ng problema ito si Martin Romualdez. Ayaw tantanan. Ito, pakinggan natin mga kababayan. Ay, Bukoy, dagdag pa nga dyan, dahil nga matatandaan natin, late na pirmahan nung 18 Maleta Boys yung kanilang affidavit. Tapos nagkaroon pa ng supplemental, parang nadagdagan pa. Tapos dulo-dulo, 8 lang pala yung merong knowledge doon sa delivery umano ng maleta, doon sa bahay umano ng dating speaker. Pero, yun nga ang daming inconsistencies, hindi po ba as early as now, maaring hindi ganun kalakas yung kaso para nga magtuloy-tuloy ito at may makasuhan? bilang kasagutan ko dyan, ang susi ho sa anumang uri ng pag-uusig ay ang kredibilidad ng katibayan. Sa ating kasalukuyang usapin, kredibilidad ng testimonya nung 8 sa 18 Maleta Boys. Paano mo aasahan yung kanilang testimonya na noon ay tinuligsa mo na at pinabulaanan mo na? Correct. Ang lumalabas po dito ngayon ay hindi iisa, hindi pantay at hindi pareho yung pamantayan ng pagtimbang ng katibayan. Correct. Sa wikang Ingles ko at sa usaping legal, ito yung tinatawag na consistency in the standard of assessment of evidence. Correct. Paano po magiging iba yung pamantayan ng DOJ na nagsabing perjurious at paano naman gagamitin ng ombudsman na itong parehong testimonya na ombudsman mismo ang nagpawalang bisa sa dismissal nung sinasabing salaysay. Correct. So dapat to, iisa ang batayan, iisa ang pamantayan dapat. Correct. Yung standard, consistency in the standard of assessment of evidence. Dapat. Ay, Bukoy, dagdag pa nga dyan, dahil Ayun, mga kababayan, yung sabi ni Attorney Bukoy. So ito mga kababayan, yung tinatawag na test of credibility nitong Maleta Boys. Sa pag-usad mga kababayan ng kaso ng DOJ laban sa perjury ng 18 mga Maleta Boys, garantisado po mga kababayan na babagsak ang investigasyon ng ombudsman dito. Base sa mga assessment, analysis ng mga legal experts mga kababayan tulad ni Attorney Bukoy, hindi pwedeng gamitin kasi ng gobyerno ang mga bayarang saksi dahil guguho ang tiwala ng taong bayan sa buong sistema ng hustisya natin. So makikita natin yung contradiction. Marami na pong mga kababayan natin ang naguguluhan dahil sa magkaibang direksyon ng dalawang pinakamalaking institusyon ng ating gobyerno. Pinakamalaking institusyon ng batas sa ating bansa, yung DOJ at saka yung Office of the Ombudsman. So hindi pwedeng maging bida at kontrabida ang parehong tao
sa iisang gobyerno. So kung sa tingin mga kababayan ng DOJ ay peke at bayaran ang mga saksi, bakit sa tingin ng ombudsman ay maasahan sila? Di ba napakalaki yung contradiction po? Nawawala yung pagkakaisa ng gobyerno at nagdudulot ito ng kalituhan sa publiko dahil mukhang hindi nag-uusap ang mga ahensya. Sa ilalim kasi mga kababayan ng legal principle ng prosecutorial discretion and consistency, sabi ng mga legal experts, ang mga ahensya ng gobyerno ay dapat may koordinasyon. So kapag mga kababayan ng isang ahensya tulad ng DOJ ay nakatuklas ng panlilindang o perjury ang diskresyon ng isa pang ahensya tulad po ng ombudsman, ay dapat na mag-ingat dahil ang integrity ng buong kaso nakasalalay sa kalidad mga kababayan ng mga testigo. So ito yung probable cause laban sa sa witness for hire. Inaakusa itong mga testigo na binabayaran mga kababayan. So ang pagkakamali po ng ombudsman ay ang pagtanggap sa testimonya ng mga saksing napatunayan na ng DOJ na may mabigat na motibo po ng pagsisinungaling. Dito nagkamali mga kababayan sila. Nagabulag-bulagan sila sa motibo nitong 18 mga maleta boys. Ang DOJ mga kababayan ay hindi basta-basta nagpapalabas ng probable cause o sapat na dahilan para kasuhan ang isang tao. Kung sinabi po ng DOJ na may probable cause para sa perjury, ibig sabihin ay huling-huli mga kababayan sa akto itong 18 maleta boys na nag-invento sila ng kwento. So ang pagkakamali po ng ombudsman ay yung pagtrato po dito sa mga tinaguriang sinungaling sa batas, tinagurian ng DOJ mismo bilang mga saksing maasahan para lang ituloy ang kaso po laban kay dating Speaker Martin Romualdez. So ayon po sa revised penal code sa Article 183, yung perjury po ito, krimen po ang sadyang pagsisinungaling sa ilalim po ng sinumpaang salaysay. So nang makita mga kababayan ng DOJ ang pagsisinungaling nitong 18 maleta boys, ibig sabihin ay pumasa ito sa legal standard na may sapat na ebidensya na ang 18 maleta boys ay lumabag po sa batas. So ang paggagamit po ng ombudsman sa mga saksing may kinakaharap na kasong kriminal ng perjury ay direktang paglabag po sa prinsipyo ng pag-uusig ng may malinis na kamay, clean hands doctrine. So bakit mga kababayan hindi pwedeng gamitin ng ombudsman ang mga tainted witnesses? Ayon sa mga legal experts po, ang pagpipilit ng ombudsman na gamitin po ang manchadong testimonya ng 18 mga maleta boss ay magre-resulta lamang sa pagbabasura ng kanilang sariling reklamo. So ganun po yun. Sa simpleng logic po, kapag ang pundasyon ng bahay mo ay bulok, guguho ang buong istruktura. Ganun lang yan po. Ganito ang mangyayari. Ganito ang nangyari sa ombudsman. Sinubukan nilang magtayo ng kaso laban po kay dating Speaker Martin gamit ang mga saksing tainted o may mansa ang kanilang karakter. Kapag napatunayan po sa korte ng DOJ na ang mga saksing ito ay bayaran, automatikong magiging basura at walang kwenta ang anumang investigasyon po ng ombudsman. So bagamat ang legal maxim na falsus in uno, falsus in omnibus na lagi po nating nababanggit dito sa mga discussion ay hindi absolute rule. Pinapahina nito mga kababayan ang timbang ng testimonya sa ilalim ng rules of evidence. Yung Rule 130 mga kababayan. Kung ang mga saksing ito ay napatunayang may sadyang baluktot na pahayag po sa DOJ, ang kanilang credibility sa ombudsman ay magiging katumbas ng zero o wala pong legal na bigat. Mayroon direktang legal na epekto ang tagumpay ng DOJ sa magiging kapalaran mga kababayan ng investigasyon na hinahawakan po ng Office of the Ombudsman. Isang malaking sampal sa ombudsman kapag nahatulan ng korte
ang 18 Maleta Boys sa kasong perjury, habang ginagamit naman sila ng ombudsman bilang alas. So pinapakita nito na ang ombudsman, mga kababayan, ay nagpapadala sa emosyon o pressure sa halip na sumunod sa logic ng batas. So kung mapapatunayan ng DOJ ng mga maleta at kwento na ay scripted, mga kababayan, tapos na ang laban, wala nang legal na basihan, mga kababayan, yung ombudsman para manatiling bukas ang investigasyon laban kay Martin Romualdez. So upang makasuhan po ang isang mataas na opisyal tulad po ni dating Speaker Martin Romualdez, kailangan ng ombudsman ng substantial evidence o kaya ay probable cause na nakabatay sa mapagkakatiwalaan pong mga testigo. So kung ang pangunahing testigo ay kriminal dahil sa perjury, mawawalan po ng legal na paa ang ombudsman upang ituloy ang reklamo dahil sa kawalan ng credible component of a crime. So ganun po yon, mga kababayan. Ngayon, ang isyong ito ay hindi na lamang usapin, mga kababayan, ng politika. Ito ay naging malaking banta sa tiwala ng ating mga mamamayan sa ustisya ng Pilipinas. Ang taong bayan ay nagagalit na po dahil sa mga nangyayaring ito. So kung hayaan nating gamitin ang mga peking saksi para lang gibain ang isang taong tulad po ni dating Speaker Martin Romualdez, ang tiwala ng mamamayan sa buong sistema ng hustisya, ng administrasyon, yung guguho nito. So iisipin po ng tao na ang batas ay ginagawa na lang na laruan ng mga may kapangyarihan. Ang sandigan ng ating due process clause sa section 1 ng article 3 ng ating saligang batas ay ang patas at tapat na pagpapatupad po ng ating batas. So ang pag-uusig na gumagamit ng alam nating perjured testimony ay isang paglabag po sa fundamental fairness. Obligasyon ng bawat institusyon na itaguyod po ang hustisya ng may integridad upang hindi mapagbintangan ang pamahalaan ng selective justice o political persecution po. So kung ang DOJ mismo ay nakahanap ng probable cause na sinungaling ang 18 mga tinaguriang Maleta Boys, ay ang paggamit po ng ombudsman na gamitin sila, pagpilit po ng ombudsman na gamitin sila bilang sandata laban kay Speaker Martin ay hindi na hustisya po. Ito ay lantaran at mapanganib na pamumulitika, nawawasak po sa tiwala ng taong bayan sa ating pong legal system. Spending and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.